Pangit! 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 Paulit-ulit na kantsaw ng mga bata kay Asha habang naglalakad ito sa eskinita papuntang eskwela. Hindi naman nabago sa kanya ang ganong mga panunukso, subalit nasasaktan pa rin siya sa tuwing ginagawa sa kanya ang ganoon. Para kasi sa kanya, napakadaling manghusga ng mga tao dahil lang sa wala siya sa pamantayan ng mga ito pagdating sa kagandahan. Ganun pa man, araw-araw naman na pinaalalahanan siya ng kanyang ina na si Myla na huwag intindi ng pamumuna ng mga tao, lalo na sa itsura niya. Habang naglalakad, ay takip-takip ni Asha ng kanyang mahabang buhok ang kanyang mukha. Lahat ng nakasasalubong sa kanya ay iniiwasan siya. Ng mga panahong ito, ay nasa high school na si Asha. Pangarap niyang maging doktor balang araw. Ang doktor na nagsasagawa ng pagre-retoke. Naisip niya kasi na kapag nasa ganung larangan na siya, ay mas magkakaroon siya ng maraming alam kung paano maging kagaya ng mga pangkaraniwang tao ang itsura niya. Kaya kahit anong panlalait ay hindi niya iniinda. Unang araw ng klase, pagpasok ni Asha sa kanilang silid-aralan ay agad nagsitahimikan at nagsitabi ang mga kaklase niya. Tila ba ay iniiwasan siya ng mga ito na parang may nakakahawang sakit. Ilang sandali pa ay pumasok na ang kanilang guro kaya't nagsibalikan ang mga ito sa kanilang mga pwesto. Okay class, dahil unang araw natin ngayon, magpapakilala muna kayo sa isa't isa, tsaka tayo pumili ng mga officer sa klase natin. Isa-isang nagpakilala ang mga kaklase ni Asha. Tahimik lang din siya dahil parang wala talagang may nais na kausapin siya. Tinawag siya ng kanyang guro at pinatayo para magpakilala. Marahang tumayo ang dalaga at nagpakilala habang ang kanyang mga kaklase ay tahimik lamang na nakatingin sa kanya. Ako po si Asha Santibanez. Ani ng dalaga habang nakayuko. Matapos nun ay agad naman itong naupo. Subalit, hindi pa man ay pasimpleng hinila ng isang lalaking kamag-aral niya ang kanyang upuan. Dahilan para bumagsak si Asha sa sahig at bumangga ang balikat niyang may umbok sa kanyang upuan. Nagtawanan ang kanyang mga kaklase sa halip na tulungan siya. Baka lalong makuba siya niyan kapag na-injured pang bukol niya sa balikat. Ani ng isang babaeng kaklase rin niya. Tahimik! Saway ng kanilang guro. Isang lalaking kamag-aralang tumulong kay Asha na makatayo at maupo sa kanyang silya. Bumilis ang tibok ng puso ni Asha dahil sa hiya at inis. Agad na naisip niya na hindi magiging madali ang mga susunod na araw niya dahil sa pangyayaring iyon. Nagsimula ng pumili ng mga officers sa kanilang klase. At bilang pangungutya pa, ay binoto ng dalagang kanina ay nanglait kay Asha si Asha para maging muse. Naging malakas ang hiyawan sa loob ng klase, lalo pat agad na isinara ang nominasyon kaya't si Asha ang naging muse nila. Binoto naman nilang Prince Charming ang tumulong kay Asha na si Sandro. Para naman daw bawi dahil pangit siya at gwapo ang lalaki. Nagalit ang kanilang guro dahil sa sobrang ingay nila kaya't pinatigil na ang eleksyon. Pigil ang luha ni Asha ng mga sandaling iyon. Nasa isip niya na kahit wala siyang gawing hindi maganda sa ibang tao, ay ang kanyang itsura pa rin ang magiging dahilan ng pangungutya at pang-aapi sa kanya. Matapos ang kanyang klase ay tumungo ng simbahan si Asha. Naupo siya sa may gilid at nakatingin sa may altar. Lumuhod siya at napabuntong hininga habang unti-unting dumadaloy ang kanyang mga luha. Para saan po ba at ginawa niyong ganito ang itsura ko? Tulungan niyo po akong maintindihan. Kasi po, kung puro panglalait lang din naman ang dulot nito sa akin, pwede niyo naman na sanang hindi pinahintulutang isilang ako. Kasi Diyos ka, diba? Umiiyak na tura ni Asha. Hindi ka naman pangit ah. Ani ng isang lalaki na pamilyar sa dalaga ang boses.
Sa likuran niya nanggaling ang boses na iyon. Nang lingunin niya ito ay nakita niya ang lalaking kaklase niya na si Sandro. Walang pangit na nilikha ang Diyos. Tao lang naman ang nagbibigay ng mga ganoong pamantayan. Anin ng binata habang nakaupo at nakatingin sa may altar. Nasasabi mo lang naman ng mga bagay na yan dahil may itsura ka at normal ka. Hindi gaya ko na may kapintasan sa sarili. Anin naman ni Asha. Kung ganyan ka tumingin sa sarili mo, wala ka ring pinagkaiba sa mga nanlalait sa'yo. Ang nakikita lang ng mata ang pinagmamasdan, hindi mismo ang kalooban. Sige, mauna na ako at tandaan mo, maganda ka. Anin ng binata bago tumayo at naglakad papunta sa likurang bahagi ng simbahan. Matapos noon ay umuwi na rin si Asha. Nabutan niya roon na nagdadasal ang kanyang ina sa harap ng mga kakaibang ribulto at mga nakasinding itim na mga kandila sa kanilang silid-dasalan. Hindi na muna ito inabala ni Asha. Sa halip ay nagtungo siya sa kanyang silid para makapagbihis. Nang hubarin niya ang kanyang blusa at tanging panloob na lang ang natira, ay hinawi ni Asha ang kanyang mahabang buhok na halos nakatabo na sa kanyang mukha. Tiningnan niya ang sarili sa salamin. Naalala niya ang sinabi ng kaklase na si Sandro. Tandaan mo, maganda ka. Paulit-ulit sa isip ni Asha. Subalit, kabaliktaran ang nakikita niya sa harap ng salamin. Sa galit niya binasag niya ang salamin at sumigaw habang umiiyak. Agad naman na dumating ang kanyang ina at naabutan siyang dumudugo ang kanyang kanang kamay na ginamit niya sa pagbasag ng salamin. Tiningnan ni Asha ang kanyang ina na may sama ng loob. Bakit mo pa ako binuhay? Kung alam mong magiging pasanin ko ang pagkakaroon ng ganitong itsura. Napakamakasarili mo, Nay. Parang tinarak ng punyal ang puso ni Myla sa sinabi ng anak. Sa halip na sagutin ito ay nilapitan niya na lamang ito at niyakap ng mahigpit habang naluluha na rin.